Hello guys, good morning po. Ngayong araw na to, magluluto po tayo ng kilawin. Ano, kailangan po natin ng meat, yung liver po ng ng baboy, sibuyas, bawang, at laurel. Ito po yung laurel na gamit ko dito sa Japan. Paminta, sugar, at suka po. Yan po yung mga recipe na gagamitin natin sa pagluluto ng kilawin. At ako po kasi pag nagluluto ng kilawin, binoboil ko muna po yung meat. Kasi para mabawasan po yung yung mantika. Mantika sa baboy. At pakukuluan ko rin ito ng asin at saka tubig. Tsaka ko i-chop. Ikakat muna po natin siya ng yung meat. Ikakat natin siya ng maliliit. Pangkilawin, Ito na po, nakat na po natin yung yung meat. Dita na lang po natin siya para mas madali siyang lumambot. Tsaka po ilalagay po natin siya dun sa pakukulan po natin siya para mabawasan po yung yung mantika ng baboy. Yun po yung ginagawa ko. Ito po, nagbo-boil na po tayo ng tubig. At lalagyan ko po ng konting asin para matanggal din po yung mga dumi-dumi ng karne. Kaya po ganito yung ginagawa ko. Sabi nila mababawasan po ng lasa, pero sa akin po kasi parang mas okay pong pakuluan muna ng tubig na kumukulo para mabanlawan din po yung iba-ibang dumi ng baboy. Ito po ilalagay na natin. Kahit mga 5 minutes or 10 minutes po, mapakuluan man lang po natin siya para mabawasan po yung mantika ng karne. Liver ng baboy. Yan po. Pakukuluan ko din to ng tubig na may asin. Tapos i-chop po natin siya ng maliliit. Guys, ito na po yung yung liver na pakukuluan natin sa sa tubig na may asin. Lalagay po natin siya dito. Pakukuluan po natin siya, guys, Tapos po, ito po yung guys, yung kumukulo kanina na pinakuluan natin na karne. Pwede na po natin siyang yun. Basta pakuluan lang po natin siya pa ng konti para matanggal po yung mga mantika ng karne. Hindi naman po mawawala ng lasa yan kasi pag lumambot naman po yan, mas kasi pag may kasama pong mantika, iwas na rin po sa tanggalin ng mantika, iwas sa cholesterol. Guys, ito na po yung pinakuluan natin na karne kanina. Tinapon na po natin yung yung excess na mga taba ng baboy at yung tubig. Tapos ito naman po yung pinakuluan nating atay ng baboy. I-chop po natin siya ng maliliit. At nakalimutan ko po kanina, meron din pala tayong patis. Mas maganda po kung lalagyan natin siya ng patis para mas masarap po yung natin, kilawin natin. Guys, ito na po yung yung nakat natin na atay ng baboy. Start na po tayong magluto. Una po, i-switch po natin yung kalan natin. Medium heat lang po
Pwede rin po kayong maglagay ng butter, guys. Kasi ako kasi nalagyan ko rin po ng butter eh. Pagka ano, mas masarap po kasi butter. Kasi sa mantika. Guys, ito na po, naglagay po tayo ng butter. Kasi magmamantika naman po ng kusa yung ano eh, yung karne. Pagka naluto natin. Una, igigisa po natin siya, guys. Lagay natin yung bawang. Hindi ko po nailagay sa recipe kanina to, guys. Depende na lang po sa inyo kung gusto gumamit ng butter o kaya gusto niyo mantika, panggisa, sibuyas po. Dito po kasi sa Japan, guys, mahal po kasi pag bibili kayo ng sa mga nagluluto talaga ng restaurant na kaya mas maganda na rin po na kayo na lang magluto mismo, mas makakatipid pa po. Huli na lang po natin ilalagay yung atay, guys, kasi yung atay po kasi para hindi siya madurog kasi madali lang naman lumambot yan eh. At karne po, matagal din kasi lutuin tong karne. Pag kasi pagka makakapal ang mga cut niya, mas matagal siyang maluto. Pasensya na po kayo, guys, mahirap pong mag-video na nagluluto. Hawak ko lang po kasi yung camera eh. Isasangkot siya lang po natin siya para matanggal yung magmantika po siya. Pwede na rin po natin itong lagay yung paminta. Paminta po ito na buo at saka paminta powder po niya. Pinag-mix ko na lang para minsan ang buhos. Depende po sa inyo kung gusto niyo mas maraming paminta. Okay lang din po. Depende po yun sa panlasa niyo. Tapos lalagyan po natin siya ng lalagyan po natin siya ng tubig para mag-wait po tayo ng mga nasa 40 minutes na medyo mahina lang po ang apoy, medium heat, para lumambot po yung karne natin. So guys, lalagyan po natin siya ng tubig. Kasi mamaya, guys, kahit marami siyang tubig na inilagay ko, mamaya po kasi yan, matatanggal po yung tubig niya pagka lumambot na siya. Kaya depende po yan, kasi pagka hindi natin nilagyan ng matagal pong palambutin. Hello guys, balikan na po natin yung yung kaninang 30 minutes po na pinakuluan po natin na kilawin. Ito po, tingnan nyo po na bawasan na yung tubig niya. Kanina marami siyang tubig eh. Nabawasan na po yung tubig niya. Medyo matigas-tigas pa pong konti. Kailangan pa po siyang palambutin. Pwede na po natin siyang lagyan ng patis para magkalasa. Asukal po, sugar.
at laurel. Ito po yung laurel, ne? Pag nilagyan po natin siya ng suka, guys, huwag muna natin siyang haluin. Ngayon, wala pa naman po siyang suka eh. Pagka halo ko po dito, ilalagyan ko po siya ng suka. Pwede na po natin siyang lakasan ng konti, yung apoy. Para kumulo siya at mas lalong mabawasan yung sabaw niya. Mas masarap po kasi pag medyo dry yung kilawin eh. Kasi pagka hinalo, ito po yung atay din, ihalo po natin. Kasi pag hinalo-halo po natin siya na may suka, eh, iba po yung lasa. Mas maganda po yung huwag muna natin siya. Pag kumulo na po siya, yung pwede na po natin siya halo-haluin. Sa akin po kasi, pag kilawin po kasi, medyo manamis-namis po siya guys. Mas masarap po siya. Lalagyan na po natin siya ng suka guys. Depende po sa gusto niyo yung asim. Pero sa akin okay na po yun. Tansyahan lang po ang pagkalagay ko. Wait na lang po natin siyang kumulo bago natin siya haluin. Para mag-evaporate po yung yung suka. Guys, ito na yung ito na po yung nilagyan natin ng suka kanina. Medyo nag-evaporate na po yung yung amoy ng suka. Pwede natin siya ulit takpan, guys. Another 10 minutes po na na medium heat lang para medyo lumambot pa po yung Kasi mamaya makikita po natin yung mga sabaw-sabaw na yan, medyo magdadry po siya ng konti. Guys, ito na po yung yung babalikan natin ng after 10 minutes. Ilakasan ko na rin po yung apoy para mas madaling matanggal yung maraming sabaw. Tingnan po natin siya. Ayan po, na-dry na siya. Ilakasan ko po ng konti yung apoy niya. Kasi pag marami po kasing sabaw yung kilawin, para na po siyang mas maganda po yung medyo dry siya para masarap yung sabaw. Pwede rin po natin siya lagyan guys ng sili. Ito pong sili na ilalagay ko, marami po akong biniling sili dati. Tapos nilagay ko po sa freezer para hindi po siya agad masira. Ayan guys, ito na po yung kilawin natin for today. Wait lang po at isi-serve po natin siya guys. Hello guys. Ito na po yung guys, yung niluto nating kilawin. Kilawing baboy. Additional na lang po ng ng sili guys kung gusto niyo pong lagyan ng sili. Sa akin kasi mas masarap po kasi yung medyo manghang ng konti. Nasa sa inyo po 'yun kung gusto niyo lagyan ng sili. Additional na lang po 'yun na ilagay natin. Yan guys, yung kilawin na na niluto ko ngayon. Sana magustuhan po ninyo guys. Maraming salamat po.